Huwag mong gamitin lahat ng savings mo para lang sa upgrade ng bike mo o kaya ng negosyo mo. Baka magaya ka sa experience ko na zero balance ako. Hi, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyante na nagbibisikleta na kumasa sa 100-day vlog challenge. At ngayon, ibinabahagi ko sa inyo ang aking money mistakes. Nung nag-uumpisa pala ako magnegosyo, lahat ng savings namin ay in-all-in namin. Nagrenta kami ng mamahaling pwesto, kumuha ako ng tao, tapos bumili ako ng napakaraming gamit. Hindi pa man kami nakapagsimula ng negosyo, gumastos na kami ng malaki na parang bumili kami ng isang brand new na motor na 150cc. Sa unang araw namin ng pag-open ng negosyo, marami kaming benta. Kala ko yun yung benta namin araw-araw at feeling ko tataas pa yun. Pagkaraan ng mga ilang araw at linggo, doon na kami sinampal ng katotohanan na hindi kaya ng pagbebenta namin sa araw-araw ang mga daily expenses namin o yung mga overhead expenses namin gaya ng pasahod, bayad sa kuryente, sa upa. Sa unang buwan pa lang ng operation namin, wala na kaming cash. Kaya napilitan akong ibenta yung bike ko. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko sa YouTube, malamang nakikita mo na yung dilaw kong bike na Dabam. At kung wala pang trabaho yung misis ko, malamang sa pangalawang buwan, sarado na kami. Pagkalipas ng 4 na buwan, sinarado namin yung tindahan na to kasi naubusan na talaga kami ng kapital. Naubos na yung savings namin at hindi na namin kayang sustain yung operation. At dahil sa pagkalugi namin, marami akong natutunan. Una, huwag mong gamitin lahat ng pera mo. Dapat mag-set aside ka lang ng pera na gagamitin mo na kahit malugi to, ay hindi ka magugutom at kaya mo pa ulit magsimula ng isa pang negosyo. Parang sa upgrade lang din ng bike yan. Kung lahat ng pera mo gagastusin mo, malamang baka sa susunod na buwan, uutang ka ulit para mabayaran yung mga importanteng bagay na kailangan mong bayaran. Pangalawa, sa natutunan ko, ay makinig ka sa mga taong may napatunayan na, yung may mga experiences na. Ito yung mga taong may nakagawa na ng sistema, hindi yung mga taong nagdudunong-dunungan lang. Kasi may mga tao na nag-experience na ng business pero wala talaga natutunan, walang sistema, hindi alam talaga kung ano ba talaga ang tunay na cash flow. Kami nung nag-umpisa kami, mali yung taong sinundan namin. Kasi nakinig kami sa kanya na positive lang, yung pala, hindi rin pala siya marunong. Pare-parehas lang pala kami ng experiences. Sa bandang huli, hindi rin kami nagtagumpay. So, sa natutunan ko, huwag ka kaagad mag-resign sa regular na trabaho mo para lang mag full time sa inumpisa mong negosyo. Hindi mo kasi alam kung babanat ba yung negosyo mo o kaya hindi mo rin alam kung ano yung kinabukasan. Mas maganda pa rin na meron kang other source of income maliban dun sa inumpisa mong negosyo. Lalo na kung wala ka pang experience sa pagnenegosyo. Pang-apat sa natutunan ko, huwag ka kagad gumastos sa malaking renovation, bumili ng maraming mga gamit, at kailangan mo i-consider yung renta, yung sahod, at magkano ba dapat nakitain mo sa isang araw. Kasi kung hindi mo kinumpit tong mga to, akala mo may benta ka, yun pala, kada benta mo nalulugi ka pa. Ako sinasabi sa inyo to dahil nagkamali ako. Kamali ako sa pagnenegosyo, sa pag-upgrade ng bike, at marami akong resources na nagamit. Yung mga resources na to, yung mga pera, mga pagkakataon, marami akong nasayang. Na kung iisipin natin, mas gaganda sana ang buhay natin kung may nakapagsabi sa atin ng kung ano yung dapat na gawin natin. Dahil marami sa atin ang ino-all-in lahat ng pera nila pang upgrade ng bisikleta o kaya bumili ng mga bagay-bagay na hindi naman nila talaga kailangan o hindi talaga nagbibigay ng return. Naniniwala kasi ako na pag marunong tayong humawak ng pera, mas lalo pa tayong i-bless ng Panginoon. Tayo yung steward niya at lahat ng meron dito sa mundo ay pinapahawak lang niya sa atin. Mga temporaryong bagay, pati buhay natin. Kaya wag mo kalimutan magdasal at magpasalamat sa Kanya dahil lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. Ang sabi nga sa Biblia ng Ecclesiastes 11 verse 2, put a portion on 7 and put a portion on 8. Kasi hindi mo daw alam kung ano magiging disaster in the future. Kaya bago tayo gumastos, pag-isipan natin na maigi yan. Tapos, mag-decide tayo na kung ano man yung mangyari, dapat handa ka. Dahil
hindi natin alam o hindi natin hawak ang kinabukasan. Mga pala, nabanggit ko sa inyo na may minamanage akong ice cream business. At ito yung mga cones na ginagamit namin. Kaya kung gusto mo matikman yung ice cream namin, pwede mong puntahan dito sa Cavite City, Dasmariñas City, at dito sa General Trias, Cavite. Kada magbabike kayo, dapat mag-helmet kayo. Sa pagkakataong ito, ibang helmet ang nadala ko, pang downhill. Hindi kasi natin alam ang mangyayari in the future eh. Kaya samahan nyo kung i-share yung video ito para matuto rin yung iba sa mga experience natin. Tara, bike tayo. Ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger na nagsasabing